Formal nang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman na kasuhan ng plunder si dating Senador Bong Revilla. Kaugnay pa rin ito ng flood control scandal. Kasabay niyan, inirekomenda rin ng ICI na imbestigahan pa sina Senators Chis Escudero at Mark Villar, pati na ang mga dating senador na sina Grace Poe at Nancy Binay. Narito po ang report ni Gerard de la Peña. Nasangkot na noon sa pork barrel scam. Eto na naman ngayon si dating Senator Bong Revilla. Kasama siya sa inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa kanya, pinakakasuhan din ang negosyanteng si Maynard Du at iba pang staff ng mga senador. Posible silang maharap sa kasong direct or indirect bribery, corruption of public officials, plunder at kasong administratibo. Pinatibayan ng testimonya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nagbunyag noon na naghatid umano siya ng 125 million pesos na kickback kay Revilla sa Cavite noong 2024. Alegasyong itinanggi ng dating senador. Ayon naman sa tagapagsalita ni Revilla, hindi siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Kapag daw sumalang na sa preliminary investigation sa ombudsman si Revilla, handa siyang sagutin ang mga maling paratang. Wala pang tugon ng iba pang nasa listahan ng ICI. Pinaiimbestigahan din ng ICI sa ombudsman sina Senator Chis Escudero at Mark Villar at dating Senator Nancy Binay at Grace Poe. Idinawit sila ni Bernardo sa umano'y kickbacks. Pero ayon sa ICI, kulang pa ang testigo para makasuhan sila. We need more witnesses, no? And then pangalawa, we are not washing our hands from these cases. We are just joining hands with the ombudsman. Si Grace Poe naman, handa sa investigasyon. Aniya, patunay raw ang rekomendasyon ng ICI na walang sapat na ebidensya ang mga aligasyon laban sa kanya. Wala pang pahayag sina Escudero, Villar at Binay. Samantala, magsusumite pa ng panibagong ebidensya ang ICI laban sa mga dati na nilang inirefer sa ombudsman, kabilang sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, dating Congressman Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating DPWH Engineers Henry Alcantara, Vice Hernandez at JP Mendoza. Posible raw madagdagan pa ang kasong isasampalaban sa kanila batay sa affidavit ni Bernardo. I see sincerity on this part. Nagpatuloy naman ang pagdinig ng ICI ngayong araw. Humarap kanina si Pasig Representative Roman Romulo pero humiling siya ng executive session. The disclosure of the information that will be provided by the good congressman at this point would potentially put the life and safety of an individual, particularly the good congressman's life and safety, in danger, Your Honors. Pati si Bulacan 1st District Representative Danny Domingo humiling ng executive session pero itinanggi niyang tumanggap siya ng kickback sa flood control projects. Hindi po totoo yan at yan po ay pinatunayan ko sa investigasyong naganap na yan po ay walang katotohanan. Sa mga pagdinig kahapon na ini-livestream ng ICI, mismong si ICI Chairman Andres Reyes Jr. ang nagsabing hindi siya pabor sa pagsasapubliko sa pagdinig. Pero hindi raw ibig sabihin nito na palaging papayagan ang executive session. There must be a reason for non-appearance. That's the right of a person. It's his personality, his humanity, and his personal life. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.